ay itinutuwid ang landas ninyo. Para hindi kayo masuong doon sa mga trabaho na magagaan nga, magaan, lalagay mo lang sa bulsa mo yung shabu, tapos konting kalabit lang, kunwari may nahulog, i-transfer mo na pala yung shabu doon sa katabi mo. Di ba? Saya-saya. Kunwari may nahulog na dyaryo, nakasingit na pala doon yung shabu. Kasi gano'n ang usap. Sige, kunwari nahulog ang puti mo, yun na yun. Ang gaan-gaan ng trabaho. Ha? Sino naka-experience na dyan? Mga kuya, magtinda ng shabu. Pusher. Sino? Sino naka-experience na maka-experience na gumamit ng shabu? Paano ba iniitit ang shabu? Paano ba ginagamit ang shabu? Ha? Akala nyo ba biro lang? Sinisira nyo na yung katawan lupa nyo, sinisira nyo pa ang inyong kaluluwa, dadalhin nyo yan sa impyerno. Akala nyo ba walang katawan pagkatapos sa mamatay? Meron! At yun yung daranas ng saya o bigati. Kapag sa langit ka napunta, may katawang panlangit ka, magiging masaya ka doon kasama ang Diyos. Kung sa impyerno ka naman mapupunta, may katawan ka doon. At yun ang daranas ng kahirapan. Doon mo mararanasan yung mga uod na walang kamatayan. Kasama ka. Paglalaroan ka ng uod, kung saan gustong pumasok, papasok, labas, pasok. At yung apoy, na kapag nasa pasok ka lamang ng apoy dito ay sisigaw ka na. Di ba? Tatakbo ka palayo sa apoy. Ha? Doon hindi ka na makakatakbo. Takbo ka man ng takbo, nandun ka pa rin sa lawang apoy. Hindi ka na makakaalis doon. Kaya mga kabataan, mag-isip-isip kayo. Ha? Kaya yung mga baby, okay lang sila. Kayo mga may sapat na kaisipan na, kayo ang humanap ng dadaanan ninyo. Ano ba ang daan ninyo ngayon? Ano ang barkada meron kayo? Anong ugali meron kayo? Anong klaseng buhay meron kayo? At kayo ang sasagot niyan. Ha? Kaya kaano man kahirap maglingkod sa Diyos kagaya ng yung mga nasa The Voice of Jesus Christ, yung mga nag-invite sa inyo. Hindi madali. Sapagkat sila yung mga anak pa rin, meron pa rin sila mga magulang na hinahanap sila sa loob ng bahay nila. Yung obligasyon bilang anak, di na nila nagagampanan. Pero yung bilang anak ng Diyos, yun ang pinagsisikapan nila. At yun ang napakahalaga naman talaga. Di ba? Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Ang sino mang nais maging alagad ng Diyos ay ano? Taligdan ang kanyang sarili, pasahin ang krus at sumunod kay Jesus. Praise the Lord! Amen! At ang pagiging alagad ng Diyos, yun ang pinaka sa lahat ng tungkulin. Pinakamataas sa lahat. Iiwan mo ang ano? Tahanan. Iiwan ang nanay at tatay. Iiwan ang kapatid. Para sa paghahari ng Diyos. Ang Diyos ang aasikasuhin mo. At hindi madali yan. Unang-unang mag-condemn sa iyo ay sino? Sino ang unang-unang mag-criticize sa iyo kapag gusto mo maging alagad ng Diyos? Ang kapamilya mo mismo. Yun ang unang-unang hindi ka mauunawaan. At yung lingkod na nasa unahan na nagsasalita ngayon, ay ang pinili, ay ang maging alagad ng Diyos. Iniwan ng mga kapatid sapagkat wala ng ina at ama. At ang kanyang kabiyak, ang tatay ng mga anak niya, ay binigay niya sa Diyos para kunin na ng Diyos. Nangyari ba? Oo, nangyari. Pagkatapos sasabihin ng babaeng ito, nakausap ninyo na kunin mo na, Panginoon, ang tatay ng mga anak ko sapagkat gusto ko maglingkod sa iyo full time. After how many months ay namatay na. Kinuha nga ng Diyos ang asawa, ang tatay ng mga anak niya. At ngayon nga, full time na ito. Itong lingkod na kausap niya. Praise the Lord! Amen! At ano ang ginawa ng mga kapatid ng babaeng ito na nagsasalita? Hindi siya maunawaan. Iwan daw niya yung paggagamot niya sapagkat nanggagamot na. Ang lingkod ay nanggagamot. Ayon din sa gift ng Holy Spirit. Anong ginawa ng babaeng ito? Iniwan ba niya? Hindi. Ang iniwan niya ay mga kapatid niya na ayaw sumama sa kanya.
At hindi naging madali. Habang may misyon ng babaeng ito, iniiwan yung dalawang anak niya sa loob ng bahay. Dalawa lang. Ha? Dumarating siya, tulog na. Mga nakanganga. Hindi ko ano nung posisyon. Ha? Gaano kahirap para sa isang ina na iwan ang mga anak niya? Mahirap. Doon sa inang nagmamahal talaga sa anak. Pero ganoon pa man tiniis ng ina ang dalawang anak niya. Sapagkat ano ang priority niya? Ang paglilingkod sa Diyos. Nabaliwala ba? Tayo ngayon, dalawang anak ng lingkod. Tayo nga kayo para makita nila kung gaano kayo kagaganda. Yan ang dalawang anak ng lingkod. Na hindi pinabayaan ng Diyos. Ha? Kapag sabi ng Diyos, ako ang bahala sa mga anak mo. Kung paano iniingatan kita, ay iingatan ko rin sila. Kaya huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa inyo. Hindi po nasusobrahan naman ang exposure. Ha? Kapag ang Diyos ang nangako, magtiwala kayo sa pangako ng Diyos na hindi kayo iiwan kahit kailan. Hindi kayo pababayaan. Ha? Noong nagkaroon ng mundoy, sino dito ang nabaha ang bahay? Taas ang kamay. Ha? Lahat kayo hindi nabaha? Sino nakaranas na ang bubong ay naabot ng tubig ng baha ng mundoy? Ha? Alam niyo ba kung gaano kabuti ang Diyos? Hindi niyo pala naranasan. Ha? Ang bahay ng lingkod na abot ng baha ng mundoy. Pero ang pinakamaganda roon, ang dalawang anak ng lingkod wala doon. Sapagkat kung nandun sila lululutang-lutang sa baha. Kasi nakalak ang pinto. Makikita na lang nila, puno na ng tubig ang paligid sapagkat di sila nakikialam kung mayroong manggulo sa labas. Nandun sila nakanganga sa TV. Sapagkat yun ang pili ng nanay nila, huwag sila magbubukas ng pinto. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi, sapagkat wala sila doon sa bahay. Praise the Lord. Amen. Tunay na ang kaligtasan ninyo nasa kamay ng Diyos. Kaya lamang, paano nga ba makakamtan yung kaligtasan ninyo kung wala naman kayo sa kalinga ng Diyos? Kailangan kayo ngayon pa lamang magsigurado na ang Diyos na sinasamahan kayo. Paano sasama sa panoorin ang Diyos na ang pinapanood ninyo ay yung magaganda at sexy na wala ng damit, saplot sa katawan? Sasamahan kaya kayo ng Diyos doon? Ngayon, kung alam nyo hindi kayo sinasamahan ng Diyos doon, huwag nyo nang uulitin yan. Huwag nyo nang gagawin yan. Sapagkat kapag yan ang ginagawa nyo, wala kayo sa kalinga ng Diyos. Wala sa inyo ang proteksyon ng Diyos. Doon sa mga nakagawa niyan, humingi na kayo ng tawad sa Diyos. Sapagkat akala ninyo okay lang yan. Ha? Di ba kayo kinakabahan habang nanonood kayo niyan? Di ba? May kabuk. Di ba? Ngayon ay sasabihin ko sa inyo, humingi na kayo ng tawad sa Diyos. At huwag niyo nang uulitin niyo. May tamang panahon dyan. Hintayin niyo. Makita ninyo yung ibibigay sa inyo ng Diyos. Alam niyo ba, mayroon ako ditong anak sa The Voice of Jesus Christ. Pagkat sila lahat anak ko dito. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ko sapagkat siya'y matalino. Sumusunod siya sa Diyos. Pero noong isang pagkakamali niya na siya ay nilinlang ni Satanas, ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanya, binawi ng Diyos. Kaya kung sila na nakikinig na ng salita ng Diyos, nalilinlang pa ni Satanas, how much more kayong wala sa gawain ng Diyos? Kayo na malayang-malaya na pasukin ni Satanas ang isip, ang kamay, ang puso. Malayang-malaya si Satanas ang kinin niya mga katawan yan. At ito pang maganda, hindi nyo ba alam namin yung mga katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos? Sino nakakaalam yan? Taas ang kamay. Na ang kanyang katawan ay temple of the Holy Spirit. Ngayon, kung hindi mo alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu,
malaya ka ang gagamitin ni Satanas. At ang paggamit dyan, yung isip mo. Ididikta sa iyo ni Satanas kung anong gagawin mo na gusto niya. Pupunta ka sa bira, pupunta ka sa barhouse, pupunta ka sa mga live show. Yan ang gawain ni Satanas. Di ba? Ang katawan mo ay templo ng banal na espiritu at hindi ka dapat pumasok sa mga lugar na ganun. Kaya may ipaparinig ko sa inyo ang banal na espiritu na nananahan sa aking katawan. Ang templo ng banal na espiritu ay ang mga katawan natin. Kaya dapat paggamit natin sa Diyos yan. Hindi kayo sa Satanas. So ang bibig mo, paggamit mo sa Diyos. Hindi mura ang lalabas dyan, kundi kapuri-puring salita galing sa Diyos. At ang kamay mo, paggamit mo sa Diyos, maghata ka ng kaluluwa dito. Di ba? Paano ka makakapagdala dito kung hindi ka marunong makipagkaibigan? Sa text pa lang, malalaman mo kung mabuti na yung kausap mo, tama ba o hindi. Pero huwag yung palilin lang kasi karamihan ng mga ginagamit ni Satanas sa yung magagaling, mangbola. Pero kapag sinabi sa inyo dito sa church kayo dadalhin, huwag na kayo tumanggi. Huwag na kayo magdalawang isip. Pero kung makikipag-eyeball lang kung saan-saan, kakain ng marami, mag-iingat kayo. Papakainin kayo pagkatapos ay kayo kakatayin sa Satanas. Hindi kayo papatayin ng literal, pero yung inyong kaluluwa, patay kayo kayo sa Satanas. Ito sa mahilig makipag-text, kapag patungkol sa gawain ng Diyos, siguraduhin nyo doon talaga sa gawain ng Diyos, o sabihin na, mamaya na tayo pumunta, nood muna tayo sini, huwag kayo sasama. Una ang gawain ng Diyos. At pagkatapos naman, dinala kayo sa gawain ng Diyos, sabihin, manood kayo sini, hindi pa rin kayo sasama. Walang ganun. Maliwanag? Maraming pakala si Satanas para manlin lang ng tao. Kung kayo na narito ngayon ay naguguluhan, iisa lamang ibig sabihin yan. Ako rin ay naguluhan noon. Ano ba yung naririnig kong tinig? Ito ba'y galing sa Diyos? Sapagkat nung lumabas ang tinig ng Espiritu ng Diyos sa bibig ko, nagtanong rin ako sa Kanya. Ang sabi ko, Panginoon, gusto ko lamang pong malaman ikaw ba talaga? Dahil kung hindi ikaw, mabuti pang kunin mo na lamang ang buhay ko kaysa magamit ako ng demonyo at mapunta ko sa impyerno. At ang tanongan ko sa akin ay, ano ang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Gusto ko magpakita ka, sabi ko sa Kanya. At ang akala ko ay, oo, magpapakita nga sa akin ng Diyos sa harap ko. Pero ang sabi niya, sige, magpakuha ka ng larawan mo at magpapakita ako sa iyo. Hindi pa uso yung cellphone. Automatic may picture ka. Makikita mo, di ba? So may film, may camera, may film talaga. Ibig sabihin talagang yan ay inadya ng Diyos talaga. So nung na-develop yung picture, mayroon nakasaklob sa ulo ko. Dumoble yung ulo ko. Pero walang mukha. Nung nakita ko yun, di na ako nagtanong. Magtiwala na ako. Kasi sabi niya magpapakita siya. Yun lang ay pinakita niya sa akin. Merong isa pang ulo na nakapatong sa ulo ko. May nakasaklob sa akin. Kasi mula noon, humayo na ako. Kapag sabi niya sa akin na hahayo ka, gagamitin kita. Pupunta ka lang, ako magsasalita, ako ang gagawa. Yun ang sabi niya. Kaya ako ay humayo. Kahit hindi ko alam kung anong gagawin ko, pumupunta ako. Kwento-kwento, maya-maya, meron ng tao magpapahawak sa akin. Praise the Lord, amen.